Ipalit ko na yung iPhone 17 Pro Max ko para dito. I don't want to play with you anymore. Seryoso ba ako? Papalit ko yung iPhone ko dito. Sa Infinix Hot 70? Bakit? Nababalo na ba ako? Kung ang lahat gusto magkaroon ng iPhone, ako naman gusto magka-Infinix. May something dito sa bagong Infinix Hot 70 na kailangan malaman. Itong phone na to ay something special. Guys, matibay, military grade, shock resistant. Wow. Nag-drop test kami. Nag-water test pa. IP65 water and dust resistance. Up to 72 months of fluency. After 4 or 5 years, mabilis pa rin siya. Bold claims. Hindi lang okay yung design. Hindi lang okay yung kanyang camera. Pamatagalan din. Basta marketing pa ng Infinix yan eh. All-round durability and long-term reliability. Pero syempre, huwag kayo magalit. The main reason kung bakit siya pinagpalit sa Infinix kasi nga, this year, nagmamahalan ng mga cellphone. Maraming tao nag-aalangan na mag-upgrade. Syempre naman, bakit mag-upgrade kung ganito nakamahal yung mga cellphone? Pero ang reason talaga kung bakit siya pinagpalit, iPhone to Infinix, is because I want to show everyone na hindi mo nakalaman ng iPhone yon. Hindi mo nakalaman sa mahal na cellphone. Baka lang mo na lang something na reliable, matibay. Fast enough for most tasks. Katulad ko, no? Kasi nga, this year, mahal na yung mga cellphone. Kailangan mag-ingat ka sa pagbili ng cellphone mo. So yun, hindi ko na ginamit yung iPhone ko. Puro ko na lang. Ang nalaman ko, meron siyang Helio G100 chipset. Meron siyang magandang design. Okay yung camera. May mga AI features. 6,000 mAh battery. 45 watts fast charging. Nagmamadali. Kasi hindi na mapaghintay. I-review to. It's Vince, and you're watching Unbox Diaries. Ooh. Grabe kaya pala to long-lasting. Tignan mo, up to 5 years software updates, 3 times full OS upgrades, panalo. Okay, so ito na siya. This is the box. Infinix Hot 70. Meron siyang tatlong variants. Meron tayong 6128, 8128, at 6256. Uy, in fairness, mura pa rin to. Mamaya. Front and center yung 6,000 mAh, 45 watts, faster beyond wattage. Grabe naman yan. So ito na yung phone. Let's unbox it. Ito na siya. We have here the purple color. Underneath, we're getting the license by Qualcomm. Infinix Hot 70. Type-C cable. 45-watt charger. Ang casing niya apa. Ooh, will you look at that? Talagang ginalingan. Hindi lang sa design, but also yung design ng casing. Kung ano yung color ng phone mo, yun din yung color ng casing. And it's a combination of rubber and transparent back design. Para kita pa rin yung design ng likod ng phone nyo. So matibay na yung phone, matibay pa yung casing. Meron siyang shock absorption dun sa kanyang pinakagilid. Oh, masakit siya pakinggan, pero walang nangyari sa phone, guys. Joke lang. Biro pa to eh. Yes, ganyan dapat. Kasi yung iba, jelly case lang, tapos pumapangat pa yung itsura ng phone mo. This is so nice. I think ito yung first time na nakita ko yung isang cellphone na parang gusto ko na siya lagyan ng casing. Kasi, alam niyo naman guys, kapag naglagyan ng casing sa phone nyo, minsan pumapangit yung itsura. Nagiging chuchura. Ngayon, proud na proud ka pang maglagay ng casing sa kanya. These are nice colors. Oh, by the way, marami palang colors tong phone na to. Itong green color at purple color. Paano yan, Sir Vince? Gusto ko bilhin yung mga ibang colors ng casing. Ayan oh. Guys, itong purple, bagay din sa green color na phone. Buksan nyo ha, bili kayo ng 6 colors. So, ito ba yung mga colors niya? My Night Pulse, yung black. Dive Blue. Silver Dancer. Sumasayaw ba to? Thermo Orange, charming. Quiet Violet, tahimik. Guys, yung Thermo Orange, nagbabago daw siya. Depende sa temperature. Kapag mas mainit, mas nagiging orange siya. At syempre, yung ating green texture dito. Ang ganda ng green. Syempre, guys, kung gusto mo ng combination of colors, bili mo siya lahat, katulad ko. Ang angas mo ah! Tapos yung mga casing nila, pwede mong pagpapalit-palit. Kasi nga, parang hindi yata siya binibenta sa store. So, kailangan siya bilhin lahat. Naging collectibles. Oo, tingnan mo na. Meron siyang parang design sa likod na parang feathers. Or yung silk. Meron siyang silky design. It's called the Lumina Flare Flowing Light Texture. Ah, para pala siyang light na fire. Flames. Oh my God, ang ganda. Lalo kapag tinataman na ilaw, ayun no? Grabe, ibang klase na talaga. Wait, look at this. Kapag hinawakan mo siya, ibang klase na yung feel ng mga Infinix phones ngayon. Kung before, medyo chuchu po yung kanilang design. Medyo chuchu po yung materials before, guys. But now, hindi ko sure kung glass to. I'm pretty sure it's plastic, but it feels like glass. Medyo cold to the touch, but I'm pretty sure it's plastic. Camera module is very similar kay Samsung. At naman to, meron siyang Crystal Mood Island, which is yung kanyang camera module. Isa na siyang decorative camera ring that refracts light into shifting. Iridescent gloss depending on how it catches the light. Guys, nakita niyo ba yan? Parang meron siyang rainbow effect kapag tinataman ng ilaw. Yung kanyang camera module, sa gildo. This phone is elegant. So medyo mamahalin yung tsura ng phone. Elegante. Nag-drop test kami. 3.5 feet. Ito na. Guys, gumagana? 3, 2, 1. Uy, sa gilid ah. Okay? 3, 2, 1. Okay. And then? Oh, wala. Uy, grabe. Ang gunat. Guys, makinis pa rin. Walang scratch. Paano nangyari yun? Okay, dalawang beses na yun ha. Dalawang beses. Paano kung kasing height ko? Pero parang imposible yun. Ganito kataas, mulog.
Tignan natin. Ayan o, gumagana? Gumagana? 3, 2, 1! Oh my... Wala pa rin! Grabe! What is this? Guys! Wala pa rin scratch! Oh my God, kanina pa to. Ilang hulog na to. Guys, ibang klase na tong Infinix Hot 70. Sheesh! Guys, ito na ito pinakatibay for this price. Na for the price, okay to. Kasi nakapagin kay Realme. Kaya pas nag-make sense to. Ang mahal nung kay Oppo. Xiaomi, medyo pangit design ng mga Poco ngayon eh. Except yung X series. Pero masyado mahal yun. So nakita sa gilid, meron siyang special button dito. Guys, this is no ordinary button. Kinasuman na ni Infinix, sabi niya, Vince, merong button dyan, color orange. Pag pinindot mo, iba ang tactile feel. You know? Ito si microphone eh. Huh? Alam mo, binigyan ni Infinix ng pangalan. It's actually called the Clou de Paris. Clue? I have no clue. Wait, ulitin ko Clou de Paris. This button is so special, meron siyang sariling section niya sa webpage ni Infinix. Ayan no. It is a 3-dimensional Paris stud-inspired textured surface with premium tactile feel. Mukhang kalahati ng budget ng marketing na punta dito. Making the button feel more special. Yes, may texture siya, you know. Para kahit hindi mo siya tinitingnan, makakapa mo siya sa pocket mo, sa bag mo. Pero talaga itong button na to. But what is this button all about? Why is it so special? Guys, well, syempre kapag hinold mo siya, lalabas yung AI niya. Ayan, si Polax. Pero pinalit ako agad kasi ayoko ng Polax. May tawag dito, one-tap button. Click mo lang yan at lalabas na yung mga ibang functions. Yes, pwede siyang palitan, guys. Long press, pwedeng flashlight. Katulad ng ganyan. What? Tignan mo, umiilaw yung gilid. Nice. Look at that. Pwedeng mute, pwedeng do not disturb. Or kung katulad mo ako, guys, sa iPhone ko kasi, madalas akong gamit ng action button. Hindi ko siya ginagamit for mute, for flashlight, no. Well, kung mechanical siguro. Nabulok na, mechanical. Muna ko ng mechanical. Bulok ko na. Well, kung mechanical ka siguro. Pero ako kasi, guys, itong gamit ko sa kanya. Kung mahilig ka mag-ChatGPT, katulad ko, may question ako lagi, hold ko lang yung Clou de Paris button, and it opens the application I want. Just like that. May tanong ako kay ChatGPT. Boom. Andun siya agad. Or, pwedeng Facebook. Ay, gusto ko i-check agad yung newsfeeds ko. It saves you a lot of time. Or wastes you a lot of time. Kasi sa Facebook, guys, sayang sa oras yun. Swipe ka na swipe. ChatGPT mo na lang. Or, kung mahilig ka mag-selfie, gawin mo na lang gallery mo. Katulad ko. Ayan, no? Ang dami ko selfie. Para, like ko nakikita yung sarili ko. Vain. Pero yun, I really find it very useful na merong extra button just for the shortcut na wala ang ibang cellphone. Wala ibang brand. And tanging si Infinix lang ang nabibigyan ng ganito. What? Sa itong presyo? Oo. Abot kaya na ang ganitong klaseng function na lagi yung ginagamit sa iPhone ko. Kasi Samsung walang ganito. Yung mga Pholax na yan, gimmick na siya for me, guys. Pero pag naglagay ka ng button ng ganito, it's over. So yung storage niya up to 256. But you can actually extend up to 2 terabytes with the micro SD card slot. Yes, meron siya. And you can even upgrade sa Google AI Plus. Up to 2 terabytes din. Pero free lang siya for 3 months. Pero ito pala yung dinadownload namin. So 1 to 8 GB namin. At mapupuno na siya agad. Guys, hindi niya pa kaya yung data ni Genshin Han. Na-install na namin yung application, pero yung kanyang data, nakailan i-download during the game, naku, hindi na kaya. Kaya as much as possible, 256 gigabytes at least this year. Ayun pala yung pangmatagalan dito. Pero guys, kung madalas kayo mag-BMX, ayan, para kapag nag-init kayo, You've been a naughty boy. isa pa. Ay, isa pa. Sayang. Paano kung ayaw ko ng Google AI Plus? BMX subscription. Baka kasi daw ako gumagamit ng Google AI Plus. Paano naman yung mga malilib... 2 beses na yan! Oh no, ang display niya ay 720p lang. 6.78 inch, 120 Hz, LCD pa. Pinagalit niyo ako. Or hindi. Sure, last year, AMOLED na yan. Itong presyo. Well, last year yun. 60 Pro? 60 Pro Plus? Yes. But what if I told you na kahit ganito siya, low power consumption, okay pa rin yung brightness, and okay pa rin sa gaming. Medyo nagalan nga ako nung una. Ay, 720p lang. Seryoso ba ako na papalit ka iPhone ko dito? But, of course, nung ginamit ko na siya, medyo naging underwhelming kasi galing ako sa isang napakagandang display, high resolution. Syempre, AMOLED. Ngayon guys, medyo dim siya. Hindi siya magamit sa labas masyado. Up to 700 nits lang siya. So, not very usable sa labas. Medyo dim. Pero kasi ako, madalas ako sa loob ng bahay, sa office. Ginagamit ko siya for emails, watching YouTube, and the feeling is pretty much the same. Syempre, nag-YouTube premium ako, ayoko ng ads. Ayan, okay yung tsura guys. Honestly, kung ginagamit mo siya everyday at hindi mo siya lagi compare with a much more premium phone, it just feels normal. Yun nga lang, may mga times na mamimiss mo talaga yung higher brightness or high resolution. But for most usage, naramdaman ko na sapat na siya for what I mostly do.
And the performance, kasi marami magbaba sa akin, Helio G100 Sir Vince, in this economy. In this economy na, Helio G100 ka. Guys, naka 500,000 points naman to sa Antutu benchmark. Nagsasabihin nyo, ito yung actually legit na 100. Helio G100 chipset with 500,000 points sa Antutu benchmark. Performance is stellar, guys. In fact, ito gumagamit ako ng mga Xiaomi phones, mid-range, M series, madalas X series. Sometimes nakakaramdam ako ng lag. Ng stutter sa TikTok. Dito, hindi masyado. Siguro sa optimization yon, but naramdaman ko ang smoothness ng phone na to. No, seriously, if you buy this phone right now, mag-open ka ng apps, mag-scroll ka, it feels very smooth. The optimization is incredible. Alam mo yung tipong nag-i-stutter yung phone mo, wala siya dito. Nakainis yun eh. Pag may random stutter, gumaganon siya. Never ko yung nararamdaman sa iPhone ko. Never. Pero random ko sa Xiaomi. Hindi, personal experience ko naman to. So don't worry, baka sa inyo hindi. Pero as I'm seeing right here, pares naman po sila lang okay. Grabe no? Wow. Isa pa, ang kunat nitong phone na to, 6,000 milliamperes. I actually compared it with my iPhone and ito po yung results versus sa YouTube. Ito naman sa gaming. Now guys, syempre para sa inyo. So mabilis siya sa TikTok. Bukas ka na apps, mabilis. Wala mo siya ng stutter. Sa Mobile Legends, ito po yung itsura niya. Umabot ng HD resolution. Up to 90 FPS. Pwede. Ultra map, up to 60 FPS. Guys, mostly ng experience ko dito is very good. Tinry namin siya with Fanny. Ito po, very responsive po siya. We were able to make a lot of cables in a short amount of time. Pwede siya pang Pro. Pero syempre, iba pa rin si GT50 Pro, guys. Iba pa rin yung mga Note 60 series. It actually feels very smooth. Akala ni MJ, 90 FPS yung game, pero 60 FPS lang. Very smooth po yung kanyang gameplay. Nice. And kapag naglalaro ka pa, di ba? Not in the way, Ayun, Ganyan ka dapat mag-design ng phone para sa gaming. Hindi dapat tumatama sa camera. Very comfortable gaming in landscape. Yung iba kasi, merong malaking camera sa likod na umbok. So, tumatama lagi. Mahirap din yun pag nanonood ka ng di ba? Siyempre, makeup eh. Ikaw naman, nanonood ng Voltes 5. Uy, sakto. Meron siyang IP65 water and dust resistance. Splash resistant siya. So, if ever, mas-splash mo siya ng liquid mo. Hala, natawa! Guys, pag may kape ka, nangyayari yun. Pwede na! Then, amoy kakaiba na siguro yung display mo. Okay pa rin. Huwag mo lang pahawak sa iba. Now, ako kasi, hindi ako masyadong nag-Genshin Impact. Siguro, nung dati, nung may time pa ako. Pero ngayon, guys, kailangan mabilis na lang yung game, Mobile Legends, yun lang, Mobile Legends lang. So, for most of my usage, talagang pwede na talaga to. Pero kung Call of Duty, ito po yung kaya niya, medium graphics, max frame rates. Yes, umabot pa ng 60 FPS yan. Very smooth ang performance. May gyroscope din po siya na very accurate, just like this. Similar sa Hot 60 last year. Very good gyroscope. Yung nga lang, Genshin Impact, guys, wag na. Huwag nyo nang iplano. Low graphics kaya po niya. Pero lalo na pagka malit na yung storage mo, 128 lang. Huwag mo nang gawin, guys. Do not do it. Wala akong masabi, guys, For social media, playing light games, work, it gets the job done. And that is what's more important. Akala kasi na iba, chipset lahat. Chipset dito, chipset dyan. Mas maganda pa dyan. Poco. Ay, magganito ka na lang. Snapdragon ako, kaya ba nito? Yan. Guys, hindi lahat ng tao ganun. Minsan, gusto na ng tao maganda yung camera, sakto na ba yung bilis niya, maganda ba yung itsura niya, meron ba siya mga features na nakakatulong sa kanila. Ganun lang. Kung bilis ang nahanap mo, meron dyan mas maganda pa. Hindi ito yung video para sa'yo. Kung ganun. Na in terms of camera, mas angat po siya sa mga Smart Series. Si Smart Series ay saktuhan po yung kanyang camera. Meron siyang 50MP main camera sa likod, 8MP selfie camera. Uy, by the way, itong phone pala nito is very good for Grab drivers. Especially kapag ka umuulan, tumatalsik yung ambon dito. Tapos, hindi mo siya magalaw-galaw. Yung kanyang clue de pari button can function as your shutter button. Just like a regular shutter ng isang real camera. Para kahit naka-gloves ka, pwede mong picturean lang siya ng ganito, i-hold mo lang yan, buksan mo yung camera, ayan. Yes, pwede mo siyang gawing shortcut, yung camera, tapos click ulit to take a photo. Ganun ka-useful, guys, yung kanyang action button or clue di pari button. Sa camera, guys, okay naman yung kanyang itsura. Pagka maganda yung lighting, very sharp naman po siya, well, yung kanyang detail. Kapag against the light, medyo mahirapan po siya. Especially in low light, guys, medyo mahirapan na po siya ng todo. Yun lang, medyo kailangan ng ilaw kapag nag-shoot in low light. Wala po siyang 0.6x. Yun lang. Pero meron siyang 2x zoom dito kung gusto mo ng portrait shot. Katulad ng ganito. Ayan. Usong-uso na ito ngayon yung portrait shot. Mga half body na professional, merong background blur na ganyan. Pwede mong gawin ito yan. So yung selfie video niya is up to 2K resolution, 30 frames per second. And this is the quality na makuha mo sa kanya. Pwede na. Hindi siya ganun ka-accurate. Hindi siya ganun ka... yung colors niya medyo orange na yung mukha ko. Tsaka kulang sa beautification. Pero pwede na for vlogging. At least hindi ako smurfs tingnan dito. Diba? Guys, kamusta ka? Sir Vince! Hindi ko pa rin mag-gets. Naka-iPhone ka na. Ang ganda ng camera noon. Ba't ganyan yung
Bakit mo siya pinagpapalit sa ganun? Well guys, kasi hindi naman lahat ng tao katulad ko na may pera, kaya bilhin ng mahal na phone. Ang angas mo ah. For most people, ito lang yung kaya nila. And for most of what people do, okay na actually itong camera na to. Malaking tulong yung orange button sa side for accessibility. It's simply a very useful phone na pwede mong kunin lang sa pocket mo, gamitin, at marami ka nang pwede ma-achieve. And that is exactly what a useful phone should be doing. What you'll get with an iPhone is siguro much better software. Yun lang guys. Ibang klase talaga yung software ni iOS. Much better camera. Well, kung gusto mo talaga mas magandang low light shots, kaya talaga yun. Mas magandang performance? Oo. Talaga ibang klase talaga ang performance ng isang iPhone. Pero times 10 yung presyo. Kung ito ay 8,000 na, ayun naman ay umabot na ng 80,000 pesos. For most na ginagawa ko sa pang-araw-araw ko, parang kumpleto na po to. The Hot 70 does everything that I need it to do. Plus more. And of course, syempre, nag-aalangan na mag-upgrade ngayon. Pag mag-upgrade ako, yung sure na tatagal ng ilang taon. Hindi lang after 6 months, hindi lang after 1 year, but 2-3 years. Hindi disposable. Ngayon, ang presyo ng Infinix Hot 70, guys, ito na po. May 6128, 8,999 pesos. Meron pa siyang 8128, 9,999 pesos plus 1K. Pero ito yung pinakasulit, guys. Syempre, double storage. 6256. Ba't nilang ginawa ang 8256? Pero plus 15 lang, guys. 10,499 pesos yung 6256. And plus 1.5 lang yung dinagdag mo dun sa base variant. Now, syempre, if you have the chance to have an iPhone, then why not? Go for it. Pero if ito na talaga yung budget nyo, I think this phone, everything that you'll ever need sa isang napaka-useful na phone. Pang araw-araw, pang business, pang school, pang gaming, pwede, pang ball, test 5. Mas mabilis. At social pa, ang pindot nyo sa shortcut. Speaking of shortcut, ito na, click agad yung subscribe button, shortcut. And hit the bell icon so that you don't miss any of my great content and bins. And you're watching Unbox Diaries. Woohoo!